serye po natin ay Ephesians. Expository teaching po tayo sa Book of Ephesians. Hinihimay natin isa-isa ang mga bersikulo ng aklat ng Ephesians. Kaya wala pong makakatakas sa atin dito na mensahe doon sa Book ng Ephesians. At saka wala din tayong patama. Wala kasi tayong agenda. Agenda lang natin kung anong sinasabi talaga sa Book of Ephesians. Ngayon po mga kapatid, ano po ang title ng ating serye? Grace to each one. Punong-puno po ng biyaya kasi ang Book of Ephesians. At ang title po naman natin ngayon ay nandun na po tayo sa chapter 2. Nakatapos na po tayo sa chapter 1, nasa chapter 2 na tayo. But, ito po ang title natin. Basahin nga po ninyo mga kapatid. But God made us alive in Christ. Ito po kinuha natin mula sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. Makibasa po kayo sa akin. Basahin po natin. But God, but because of His great love for us, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even when we were dead in transgression, it is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Verse 7, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. Ito nga, nakabold po ito mga kapatid. For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. Verse 9, not by works so that no one can boast. Verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God has prepared in advance for us to do. Lord, salamat po sa pagkakabasa ng salita. Ikaw po ang patuloy na mangungusap sa amin, magpapaliwanag sa amin po, Panginoon. Kung anumang kakulungan ng mga salita po, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu mo, ikaw ang patuloy na magtuturo ito sa amin. Kaya purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po yung ating verses for today. Kaya po makikita po ninyo mga kapatid, ito pong Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. Dito po nakapaloob yung pinaka-importanteng at lagi natin naririnig at elemento ng mensahe ng gospel, ng kaligtasan, which is yung Ephesians chapter 2 verses 8. Ano po yung Ephesians chapter 2 verses 8? Yung po yung, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God. Kaya po ang unang-una nating topic na makikita dito ay salvation is a gift from God. Salvation is a gift from God. Na ang kaligtasan natin po mga kapatid ay walang iba kung hindi biyaya ng Panginoon. Kaya bago po tayo tumingin sa ibang verses ng Bible na nakapaloob dito sa ating topic ngayon, ang pinaka-main point po dapat na makuha natin na ang kaligtasan natin po mga kapatid ay biyaya ng Panginoon. Regalo lang ng Panginoon. Kaloob lamang ng Panginoon. Kaya po in-stress doon sa verse 8, whether it is total salvation man ang biyaya ng Panginoon o yung faith man ay biyaya ng Panginoon, ito po sinasabi that salvation is a gift from God through faith in Christ and never by our own efforts or works. Kung ano man yun, kung ano mang works yun. Kaya nga po mga kapatid, pag binasa po natin, for it is by grace, tingnan po ninyo, verse 8, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. Napakalinaw po ng sinabi mga kapatid, hindi ito galing sa iyo. Sandali po, ito ang hindi galing sa akin eh. Nasaan na nga ulit tayo mga kapatid? Hindi ito galing sa iyo eh. Ang linaw po, in-stress doon mga kapatid. Ang kaligtasan ay hindi galing sa iyo. Ang kaligtasan ay hindi nagmula sa iyo. Ang kaligtasan mo ay hindi mo pinaghirapan. Ang kaligtasan mo ay wala kang ikinontribute. Kumbaga para sinasabing, ikaw ay nakagraduate ng high school. Hindi dahil sa galing mo. Hindi dahil sa pag-aaral mo. Hindi dahil sa sipag mo. Bulok ka nga. Tamad ka nga, kaya ka nakapasay. Binigyan ka ng teacher ng grade, pinasa ka laang. Naawa sa iyo. O
Parang ganun sinasabi, ang kaligtasan mo ay hindi galing sa iyo. Wala kang na-contribute sa kaligtasan mo. Kaya nga, sabi na, how can this be? Bakit po ini-stress niya na hindi galing sa iyo? Kasi napag-aralan natin last week eh. How can this be? Paano manggagaling sa iyo ang kaligtasan mo samantalang originally, ikaw ay patay? Pinag-aralan natin last week, originally ikaw ay patay. Ano ba ang patay? Ay ang patay ay patay. Hindi na makaka-respond dyan kahit para sa anong stimulus. Kahit pa pagsusundutin mo sa tagaliran yan. Hindi na yan iimik, hindi na yan kikilos. Kahit pa anong encouragement mo, bumangon ka, may masarap akong suman. Hindi babangon yan. Hindi magre-respond sa'yo yan. Kahit pa sabihin pa, ang nakahiga dyan ay pangit. Kahit pa anong sabihin mo, hindi babangon. Sapagkat walang stimulus na marerespond ng patay. Ano pa yung pinag-aralan natin last week na tinuro ni Pastor Rodel? Na tayo dati ay directed ng mundo. Ang ating prinsipyo, yung pag-iisip ay base sa mundo. At ano pa, tayo ay slave. Co-worker daw natin si Satanas. Wala kang magagawa. Pangatlo pa, ikaw ay motivated by your lust and your flesh. Kaya po mga kapatid, yung pinag-aralan last week ay nagpapakita ng ating total hopelessness. Total depravity, the depravity of man, total depravity mga kapatid, kawalang pag-asa ng tao. Yun yung pinag-aralan natin last week. We are totally helpless. At yun ang bad news. Buti na lamang hindi tinapos ni Pastor Rodel sa bad news ang kanyang mensahe last week. Kundi uuwi tayo lahat ng malungkot. Buti niya sinabi, may good news. At ang good news po ay ito kapatid, na someone did something doon sa ating hopeless situation. Hopeless na tayo. Wala tayong kapag-asa. Buti na lamang merong kumilos upang yung ating kawalang pag-asang yun ay mabigyan ng solusyon. Buti na lamang merong taga-labas, outside the influence ng ating buhay. Someone na may makapangyarihan, someone who has a great power, someone na may kakayanang bumuhay ng mga patay, someone na may kakayanang palayain tayo mula sa pagkakabihag kay Satanas, someone na may kakayanang ibalik muli sa atin ang kontrol ng ating buhay, at yan ay ang Panginoon. That's why our salvation, that's why our life now is a gift from God. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala tayong kapag-asa. Buti na lamang, Panginoon, buti na lamang naririyan ng ating Panginoon na kumilos doon sa ating kawalang kapag-asahan. Kaya nga po mga kapatid, our main point, huwag natin kakalimutan, that salvation is a gift from God. Ano daw? Ang ating kaligtasan, hindi dahil sa atin, hindi dahil sa anuman. Kapatid, kaya ikaw ay ligtas ngayon. Kaya ka naririto ngayon at ligtas ka, hindi dahil sa iyo. Dahil sa Panginoon yan, biyaya ng Panginoon ng iyong kaligtasan. Amen. Kaya pag-aaralan natin mga kapatid, pupunta ngayon tayo doon sa mga verses na nakapalibot dito. Kasi kung dito lamang tayo po-focus, alam na natin, yan ang main point niyan, that salvation is a gift from God. Pero pupuntahan natin yung mga verses na nakapalibot dyan at nakalampas dyan para naman expository teaching tayo. At makikita natin kapatid na talagang tunay na salvation is a gift from God. Makikita natin sa pag-aaral natin. Salvation is a gift from God. Number 2, salvation is a gift from God. Salvation is out from death. Ang kaligtasan natin ay hindi lamang salvation, kundi yung maalis ka mula sa sitwasyon mong patay. Maalis ka, mahugod ka doon sa libingan, mahugod ka doon sa hukay. Salvation is out from death. Kaya po mapagbinasa natin, ano yung first verse sa verse 4? First word, but God. Yun yung unang salita. Yung pong but, pag nagsimula kayo ng sentence, hindi kayo nagsisimula sa but eh. But God. Meron ba kayong sentence na sinimula sa but? Meron munang nauna. May mga nauna munang idea bago mo sinawata sa pamamagitan ng but God. Kasi yung but is just a response doon sa unang idea. Yun yung reaksyon doon sa unang idea. Yun yung response doon sa initial. Ano ba yung pinaka-initial? Yung pinag-aralan natin last week. Ano yung first verse? Verse 1, and you who are dead in sin. Ano to tayo mga kapatid? Dead in sin. Ano nga yung na-response ni Lord doon? Sa dead in sin, tayo yung mga patay. Ano ang sa response ni Lord? But God! Yun yung response doon sa situation. Patay ka dati,
Pero ang Diyos, yun yung pivotal. Ano ibig sabihin ng pivotal? Yung naglalakad ka. Lakad, patal ko, bigla kang turn around. Yun yung pivot. Naglalakad ka papunta dito, mahuhulog ka na, pero pumivot ka. Biglang may balik. Yan yung pivot. Kaya po mga kapatid, ang ibig sabihin nun, tayo po ay, ano ang kasabihan? Habang may buhay, may pag-asa. Eh paano pagpatay na? Ay di wala na pag-asa. Hopeless na talaga ang patay. But God, pero ang Diyos, nag-intervene sa wala-wala mong kapag-asahang sitwasyon. But God intervene. But God intervene. Imposible. Imposible na kasi patay ka na. But God in His love. Kita niyo mga kapatid? Imposible na sitwasyon mo. But God intervene. But God in His love. Hopeless na. But God in His love, mga kapatid. Wala ka ng pag-asa, pero ang Diyos, ibig sabihin ko, ano man yung sitwasyon mong una, nabaliwalang lahat yun, sapagkat kumilos ang Diyos, mga kapatid. Amen, palakpakan natin ang Panginoon. I-apply nyo to sa mga sitwasyon natin. Wala naman akong kapangyarihan eh. Ako'y mahinang tao lang, mga kapatid. But God, pero ang Diyos in His love, ay kikilos. Sasabihin nyo pa, ako'y matanda na eh. Ano sagot doon? But God! But God in His love. Ano pa? Wala na akong, mahirap ako eh. Wala akong pera. But God! But God in His love will provide. Wala na akong kasama eh. Nag-iisa na lang ako sa buhay. But God is my companion. Di ba mga kapatid? Hindi pa sa ibang asawa ko eh. But God, in His love, hindi niya pababayaan mahulog sa impyerno asawa mo. Nagluko ang partner ko eh. Iniwan ako. But God, in His love, is your new husband, mga kapatid. Ano pa? May sakit ako eh. But God is my healing. He will heal me. He will heal me. Cancer, ito mga kapatid, wala nang pag-asa. Stage 4. But God is my life. Ano ba kapatid? Kasi nga, patay na ako, but God, hindi pa pala hopeless yung situation na patay dahil meron tayong Diyos na buhay. But God, amen mga kapatid, but imposible na ang sitwasyon, but God, because there is nothing impossible with God. Amen mga kapatid. Ibig sabihin ng mga kapatid, anumang sitwasyon mo, God is always the last say. God is always the last say. Hindi final ang sitwasyon mo, kapatid. Anumang sama ng sitwasyon mo ngayon, hindi pinal yan. Ang pinal ay anong sinabi ng Diyos. At ang sinabi ng Diyos, but God, in my love, will do this and have done this for you. Amen, mga kapatid. Ano ba yung but God na yun? Yun yung sinasabi. Ang tao hopeless na. Pupunta na sa impyerno. Susunugin na nga eh. Sunog na. Basura nga ang tao, kumbaga sa damo, patay na damo. Dadalhin doon sa silaban, sisilabin na. Pero naawa ang Diyos, but God, binayadan yung basura. Kinuha yung patay na damo. Binuha yung patay na damo, inilagay doon sa kanyang statue, inilagay doon sa kanyang, anong tawag doon? Base. At inilagay doon sa kanyang tukador para kanyang i-admire. Yun yung but God. But God, tayo wala ng pag-asa. Pero bumaba ang Diyos. Wala tayong pag-asa, mga kapatid. Pinag-aralan natin yan kung gaano ka walang pag-asa. Pero bumaba ang Diyos mismo, nagkatawan tao. Namuhay na walang kasalanan. Binayada ng kasalanan mo sa pamamagitan ng kamatayan niya sa krus, mga kapatid. Yun yung but God. Ang but God ay yung si Jesus na patay na, ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Yun yung but God, na tayo ay sinner na mamamatay sa kasalanan. But God, in His mercy, in His grace, in His love, save us. Kaya ang salvation is truly gift lamang, mga kapatid. Biyaya lang ang kaligtasan. Yun yung second point natin. Salvation is a gift from God. It is out from death. And number 3, salvation is a gift from God, out from death, by His great love. Ito ang kanyang motivation, kapatid, yung pag-ibig. Ang nag-motivate sa kanya para gawin itong lahat nito, pag-ibig eh.
Dito makikita natin, kaya nga pinag-aaralan natin last week ang prayer ni Pablo, that you may know, malaman mo kung ano ang person, ano yung attribute, ano yung puso ng Diyos na ito, ano yung nature ng Diyos na ito, ang nature ng Diyos na ito, love, mercy, and grace. But God, by His great love, who is rich in mercy, sabi ng verse 4. Ano ba ibig sabihin ng rich? Yun yung overabounding, loaded ng mercy ang Diyos, loaded ng love ang Diyos. Mercy para saan? Mercy para sa mga kasalanan. Kasi if we got what we deserve, patay tayo, mga kapatid. Pero, binigyan niya tayo ng habag. Ano yung habag? Hinold back niya. Pinili niyang pigilin yung pagpaparusa sa'yo. Pinili niyang pigilin na ikaw ay bigyan ng parusa, mga kapatid. Yun yung mercy. Kaya nga, ang pag-ibig ng Diyos nakabase, ang pagliligtas ng Panginoon nakabase sa pag-ibig eh. Makikita natin yung mga kapatid mamaya. Hindi sinabi ng Diyos na, tingnan mo yung batang yun. Kabait niyan. Kaya pinipili kong iligtas yan. Kabait eh. Tingnan mo yung isang yun, kahusay, kagaling magbigay. Ayun ang pipiliin kong iligtas, hindi. Nakita niya, tingnan mo yung tao na yun, mamamatay sa impyerno, ililigtas ko yan. Yun ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya pinili yung mukha, bait yun na iligtas. Hindi, tinakita niyo, kami makasalanan yan, bihag ni Satanas, mamamatay sa impyerno yan. Pinili niyang iligtas yung walang pag-asa. Yun po yung habag. Ano pa mga kapatid? Yung love is essential attribute of God na nagmamanifest sa mercy at sa grace. Yun yung love ang nag-motivate sa kanya para magkaroon siya ng mercy, magkaroon siya ng grace. Tingnan natin. He is rich in mercy. Pag sinabing rich, plosius in Greek means limitless. Ano daw ang rich? Limitless. Ano ba ibig sabihin ng limitless? Hanggang 2, hanggang 3, hanggang 4? Hindi po. Limitless. Unlimited. Exhaustless. Ano ba ibig sabihin ng exhaustless? Hindi nauubos. Hindi nyo mauubos ang habag ng Diyos. Amen? Palakpakan nyo habang ako sumisinga. Hindi nyo mauubos ang habag ng Diyos. Yung second word doon na ginamit, yung grace naman, sa verse 5, by grace you have been saved or delivered from death by grace. Siyempre yung pong mercy, yun yung habag na dahil doon sa habag, hino-hold back niya. Yun naman pong grace, yun naman ang nagbibigay, yun naman ang nagpapalaya. Yung mercy, yung nagwi-withhold ng judgment. Dapat may judgment ka na, pero sa habag niya, hinold niya muna yung judgment. Yung grace naman, yun naman ang nagre-release ng forgiveness. Yung mercy, yun yung hindi nagbibigay ng dapat na nasa sa'yo. Hindi nagbibigay ng what you deserve. Anong dapat na nasa sa'yo? Parusa. Yun yung mercy. Hindi niya binibigay ang karapat dapat sa'yo. Anong karapat dapat sa'yo? Parusa, impyerno. Yun naman grace, yun naman ang nagbibigay nang hindi naman karapat-dapat sa'yo. Hindi mo karapat-dapat ang pagpapatawad, ang blessing at pabor, pero iginawad sa'yo ng Diyos. So yung mercy at grace ay attribute ng love ng Panginoon. At siya ay nag-a-abound in His great love, mga kapatid. So mga kapatid, in spite na we are living in disobedience, sabi nga, we are driven by passions, tinuro last week ni Pastor Rodel, we are slave of Satan. Ano ang ginawa ng Panginoon? Nag-intervene to show His mercy and in His grace. At hindi po nauubos yun. Isang illustration mga kapatid, kung ikaw ay kaskaserong driver, o kaya nakainom ka, nagmamaneho ka, nakasagasa ka ng bata, patay ang bata. Wag naman ano. Pero yun, illustration lang naman yun. Illustration lang. At dahil doon, siyempre, nahuli ka ng pulis, naparusahan ka, napatunayang dahil sa recklessness mo, ikaw yung may kasalanan. So, anong ginawa? Pinagbayad ka ng malaking multa at nakulong ka. Tama. Pero pagkatapos mong magbayad at pagkatapos mong makulong, wala na, malaya ka na. Wala nang habol sa iyong batas. Tama? Kasi nabayadan mo na sa harap ng batas yung iyong kasalanan. Pero, doon sa ina, nung namatay na bata, nabayadan ba ng pagkakakulong mo? Nabayadan ba ng pagbabayad mo yung nawala doon sa ina? Hindi.
Sa palagay mo na wala, naibsan kaya ang sakit, ang pait, ang sakit sa loob ng magulang dahil sa pagkakakulong mo? Hindi maiibsan ang sakit sa loob ng magulang dahil sa nakulong ka. Paano ka ngayon magkakaroon ng relasyon dun sa ina? Magiging kaibigan ka pa ganong ina? Hindi, wala kang magagawa para maging kaibigan ng ina. Pero yung ina, magkakaroon ka ng relasyon sa kanya kung sa kanya mismo magmumula ang unconditional forgiveness para sa iyo. Nakalimutan niya, napatawarin ka, kalimutan niya yung sakit, at patawarin ka sa kabila na nangyari sa kanya. Alam niyo, ganun po ang ginawa natin sa Panginoon eh. Pinatay natin ang kanyang anak eh, nung tayo nagkasala. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, hindi tayo pinagbayad, hindi tayo kinulong. Siya mismo nagbaba at siya ang nagbayad sa atin. Sa harap ng batas, bayad ang ating kasalanan. At doon sa loob ng kanyang pag-ibig, iginawa din niya ang kanyang unconditional forgiveness sa atin. Hindi sapat yung mabayadan yung kasalanan, kundi nagbuhat pa rin sa Diyos yung kanyang unconditional forgiveness na talikuran niya at sa kabila nito, turing kang kaibigan at ikaw ay patawarin at ikaw ay mahalin. Yun po yung, palakpakan natin ng Panginoon. Yun po yung great love ng Panginoon na hindi kayang bayadan ng pagbabayad lamang sa ating mga kasalanan. Because we have not only sinned against His law, hindi lamang tayo nagkamali dahil sa batas na sinasabi, thou shall not, thou shall not, thou shall not. Hindi lamang tayo doon nagkasala, kundi nagkasala pa rin tayo sapagkat we killed His Son by our disobedience. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit naman, alam kong kayo'y gumawa niyan eh. Anong ginawa ng Panginoon? Unconditional forgiveness pa din. Inabot pa din tayo ng Panginoon. Sinatisfy pa rin yung law, yung hustisya. Alam nyo, hindi na ito po yung mga kapatid, threesome ito eh. Mercy, grace, and justice. Hindi lamang mercy and grace. Before you can award mercy and grace, dapat may justice muna. Ano po yung justice na yun? Hindi ka naman pinatawad ng Diyos dahil humingi ka lang ng tawad eh. Pinatawad ka ng Diyos dahil binayadan muna niya ang kasalanang iyong ginawa. Binayadan niya para sa iyo. Kaya ngayon, dahil bayad na kasalanan mo, kaya kanyang bigyan ng mercy, kaya kanyang bigyan ng grace. Amen mga kapatid. Kaya nga po mga kapatid, salvation is really a grace from God. At yun na nag-motivate sa kanya. Tayo po mga tao, tayo po umiibig dahil, dahil attracted tayo. Anong pundasyon ng ating pag-ibig? Ay dahil kaibig-ibig, yung mga iniibig natin. Ako kaya mo ako inibig, Pibi, alam ko kaibig-ibig ako sa'yo dati. Sa ganda kong lalaki nung ako binata. Ang ganda ng ginaman. At kaya ako naman siya inibig, dahil sa ganda rin naman niya. Yun naman. Kaya kami nag-ibigan, ay dahil kami na-attract sa bawat isa. Tama mga kapatid? Kaya kayo nag-ibigan dahil na-attract kayo sa bawat isa. Pero tingnan natin tong pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang anak, umibig siya duhon sa hindi naman attractive. Attractive ka ba sa Diyos dati? Patay ka, mabaho ka, bulok ka. Attractive, lahat ng attributes na detest, nakaka-detest sa Diyos, kasalanan, ay nasa iyo. Pero in spite of that, inibig ka ng Diyos. Hindi ba great love yun? Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ang verse natin doon? Tingnan nyo yung John chapter 5 verse 13. Sabi ng NLT, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Sa tao, sabi niya, wala nang dakilang pag-ibig pa. Ang maibigay mo ang buhay mo para sa iyong kaibigan. And yet, nagagawa ngayon yan eh. Meron mga tao nagbibigay ng buhay para sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan. Kaya nga tawag natin sa kanila heroes, mga heroes. Nagbibigay sila ng buhay para sa mga mahal nila sa buhay. But God, ito tingnan niyo mga kapatid. But God, sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God show how much He loved us. He proved His love to us that while we are still sinners, His enemies, Christ died for us. Mga kapatid, ang Diyos, ang Panginoon, si Kristo willingly died for me. Yung Father in heaven, ang aking Diyos, Ama sa langit, willingly give up si Jesus para sa, Para sa dirty, rotten,
ugly sinner na enemy of God. Mga kapatid, what can he not, kung ibinigay niya si Kristo doon sa dirty, rotten, ugly, sinner, enemy of God, what can God not do for me now? Na ako ay His friend, na ako'y holy, na ako'y righteous, created after God's own image. Amen? Sipsipin mga kapatid, ano kaya ang hindi kayang gawin ng Panginoon para sa atin mga kapatid? Na tayo ngayon ay hindi na niya kaaway, na tayo hindi na marumi, na hindi na tayo pangit, tayo maganda na sa harap ng Diyos, tayo malinis na sa harap ng Diyos, at tayo tinutingnan na kanyang kaibigan. Kailan ba siya namatay, kapatid? Kailan siya namatay? Nung tayo kaibigan niya? No. Nung tayo kanyang kaaway, doon siya namatay. Kaya sasabihin mga kapatid, talagang salvation is a gift. And because of His love, kaya tayo tumatanggap ngayon ng mercy. Kaya tayo tumatanggap ng grace. At yung mercy at grace na yan, mga kapatid, hindi nagpa-fluctuate yan. Sasabihin nyo, ako yung kagabi nakainom ng ginger ale na may alcohol pala. Ay napasampung kan Ako yung nalasing. Ay ngayon ako yung awa ng Diyos siguro sa akin, ganito na laang. Sabi siguro ng Diyos sa akin, konti na laang. Ako yung nasa iyo, Rodel, konting-konti ka na lang. Gayong ga ang Panginoon. Ang grace, ako yung kahapon nagbiyaya sa inyo na ititipidin kita para matuto ka. Ganun ba ang Diyos? Ang kanyang mercy and grace, hindi nagpo-fluctuate yan, mga kapatid. Hindi nagbabago yan. Papatunayan ko sa inyo, mga kapatid. Bakit? Kayo, mga kapatid, how can you be farther from Him now than before? How can you be more dead now than before? Sa Tagalog, mas magiging madumi ka pa kaya ngayon kaysa sa sitwasyon mo dati nung ikaw'y patay pa. Nung ikaw ay hindi pa nililigtas ng Panginoon. Kapatid, ligtas ka na ba? Mas magiging malayo ka pa kaya sa Diyos ngayon kaysa doon sa kondisyon mo dati noon na nasa putikan ka, na dating ka sa impyerno, na iniligtas ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Mas magiging makasalanan ka pa ba ngayon kaysa sa sitwasyon mong makasalanan noon before ang Diyos kumilos. Mas magiging malayo ka pa ba sa Diyos ngayon kaysa sa sitwasyon mo dati? Sagot mga kapatid, mas magiging mas malayo ka? Hindi. Mas magiging kagalit-galit ka ba sa Diyos? Kagalit-galit ka, inis-inis pa ba sa Diyos ang sitwasyon mo ngayon kaysa noon? Noong ikaw ay marumi, noong ikaw ay malayo sa Diyos, ikaw ay kanyang kinahabagan, ikaw ay kanyang minahal, ikaw ay kanyang binayaan, namatay pa siya para sa iyo. Ngayon, ikaw ay nasa piling ng Diyos, mabango, maganda, malinis, pinatawad, mga kapatid. Magiging malayo ka pa kaya sa Diyos? Magbabago pa kaya ang mercy niya? Kung ang mercy niya ay sagad-sagad, unlimited, nung ikaw ay hindi deserving, ngayon pa, mga kapatid, na ikaw ay binago na niya at kaibigan na niya, mababawasan pa kaya ang mercy and grace ng Panginoon? Isip-isipin kaya natin, mga kapatid, yun. Napakagandang katotohanan to. Minsan tayo, pabago-bago. Tayo nagbabago. Paggising natin, hindi ako karapat-dapat sa Panginoon ngayon. Naku, ay siguro makakahiyang humingi sa Panginoon ngayon. Mga kapatid, hindi magbabago ang Ama. Sapagkat during the worst time of your life, nakita natin ang best move ng Panginoon sa iyo. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ano yung best move ni Lord? Yung ibigay ang kanyang anak para sa iyo. Kaya nga sabi ng Romans 8:32, if God gave His only Son to us, what can He withhold from us? Ano pa kaya ipagdadamot sa atin ng Panginoon kung binigyan na niya ang pinakamahalaga para sa atin? Number 4, salvation is a gift from God. It is out from death. Salvation is by His great love. Salvation is into abundant life. Amen, mga kapatid. Ano po ang kailangan ng patay? Tabaong.
Sabi ng iba, kabaong, nicho. Tama po mga kapatid, buhay ang kailangan ng patay. Yun po yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid, na our death cannot stop God from making us alive. Ang atin daw kamatayan ay hindi makakapigil sa Diyos upang tayo kanyang buhayin. Yun nga ang dahilan, kaya niya tayo binuhay, dahil tayo ay patay. Mga kapatid, kaya nga po pag binasa natin dito verse 5, He made us alive with Christ even when we are dead in transgression. He made us alive during our death. It is by grace you have been saved. Ay mga kapatid dito, hindi lang basta alive. Tandaan nyo, hindi ka lamang basta alive. Ikaw ay alive together with Christ. Aba, ano po kaya ibig sabihin ikaw ay alive together with Christ? Ay alive na alive. Alive na alive. Hindi lamang alive, kundi alive forever. At hindi lamang basta alive, abundant life pa. Bakit? Si Christ kasi ang source of life. Sa Kanya na kasi nanggagaling ang buhay. Siya kasi ang buhay. At kasama natin siya, hindi lamang buhay sa mundong ito, kundi eternal life. Hindi lamang temporary life, hindi lang earthly life, spiritual, permanent, eternal life. Ano tawag doon mga kapatid? Abundant life. Abundant life. Hindi lamang niya tayo sinave. Bay, may ginawa pa siya. After saving us, He gave us life, mga kapatid. Kaya ako kayo magdududa pa. Alam mo kapatid, sa inyong church, kulang ang power ng Holy Spirit doon. Parang hindi ko masyadong nakikita wala masyadong, ano nga yung tawag doon, kalimutan ko na naman, talagang pagka 60 years old na Anointing, kulang ng 3 times anointing. Triple anointing, kulang doon. Kasi, kulang pa kayo ng baptism siguro, kulang pa kayo ng iba-iba klaseng baptism. O wala kasi kayong 40-day, 40-night fast Wala kasi hindi kayo nagpa-fasting 40 days, 40 nights. O siguro yung subispo nyo, hindi pa nakapaglayin ng hen sa inyo. Kulang pa siguro, mga kapatid. Kaya, kulang pa yung power sa inyo, mga kapatid. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ikaw, nung tinanggap mo si Kristo, binuhay ka ng Panginoon. Anong ibig sabihin nun? Remember kung anong meron ka. Tandaan natin kung anong ginawa sa atin ng Panginoon. He raised us up together with Christ. The same power that raised Christ from the dead is the same power that raised us. Buhay tayo ngayon dahil dun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na bumuhay kay Kristo. At nung namatay tayo, kasama tayo ni Kristo, nabuhay din tayo, nakasama ni Kristo, ngayon tayo buhay na. Kaya yung power na yun, nasa atin ding power. May power din sa atin. Naramdaman din natin yung power na yun. He made us alive. Hindi na tayo malayo sa Diyos. Binuhay na tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya hindi mo pwede sabihin na walang buhay, walang kapangyarihan sa atin ng Espiritu kasi born again ka lang, pero bago ka pa lang, mga kapatid, nung ikaw ay nung ikaw ay na-save, tinanggap mo ang Panginoon, na ando na, kumilos na ang same power na bumuhay kay Kristo, the same power that raised you. Binuhay ka niya sa spiritual, mga kapatid. Kung binuhay ka niya sa spiritual, it is so easy for Him to raise you in the physical. Yung dead spiritual death is more intense, more impossible na mabuhay, spiritual death. Pero binuhay ka niya sa spiritual death, ngayon ikay buhay na sa spiritual, gaano nakadali lamang sa kanya na buhayin ang isang physical. Yung ang bone na wala naman laman, salitain lang, nagkakaroon ng laman, nabubuhay. Nagkaroon ng buhay sa Ezekiel. Yung mga pile of bones, naging mga soldiers. Mga kapatid, kaya hindi pwede natin sabihin hindi ko pa naramdaman ang kapangyarihan ng Espiritu. Kaya nga lang, kaya ang prayer lagi ni Pablo, that you should know, na maunawaan mo, na maintindihan mo kung ano ang iyong position at ano ang iyong possession in Christ. Na maintindihan mo ang presence of God. Na maintindihan mo ang person of Jesus. Na maintindihan mo ang provision ng Panginoon. Na maintindihan mo ang power of God. Na maintindihan mo at ma-accept mo ang mga promises ni Jesus. Amen, mga kapatid? So, nung nabuhay si Kristo, yung ba ay symbolical lang?
Nabuhay si Kristo, sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga Gentile. Symbolical lang ba yung nasa Bible o actual facts? Actual historical event. Nung nabuhay si Kristo, this is not just a symbolism. It is an actual actual historical events. At nung sinabi ni Christ, sinabi ng Bible, basahin nga natin to. Romans chapter 6 verse 35. We have been buried with Him into death, in order that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, even so we too walk in the newness of life. Tama ba yung binasa ko? Romans 6:4. O tama nga. Ang ibig lang sabihin ng mga kapatid, kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo at nabuhay si Kristo, totoo yun mga kapatid, ganon din ang nangyari sa atin. This is not just symbolical na sinasabi sa atin, ikaw ay buhay na in spirit. Hindi lang yan symbolical ng kapatid. It is an actual thing that is true to us right now. At dahil ikaw ay buhay sa Spirit, that is the power of God that raised Christ from the dead. Yung same power na yun na bumuhay kay Kristo, yun yung same power na bumuhay sa iyong Espiritu ngayon. Amen mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, paano ko nalaman na ako'y talagang binuhay na ng Panginoon? Aba, mga kapatid, you are naging sensitibo ka ngayon sa Panginoon. Bigla ka nagbukas ng Biblia. At pag binasa mo ang Biblia, naiintindihan mo na ngayon pag nagbabasa ka. Diga mga kapatid, yung mga history at yung mga law, naiintindihan mo na. Naramdaman mo na ngayon ang pagkilos ng Panginoon. Nagkaroon ka ng pag-ibig doon sa mga kapatiran mo, mga kapatid. Ano pa? All of the sudden, parang kilala mo ang Diyos. All of the sudden, naintindihan mo kung sino siya. All of the sudden, you love Him. Hindi naman ako dati nagpupuri ng ganito mga kapatid eh. Ako'y nahihiyang kumanta sa mga karamihan, lalo na yung mga kantang spirit religious na yan. Hindi mo pa mapapakanta dati dyan. Ang alam ko lang kanta yung mga rock dati. Kami ni na Pastor Rodel. Pero ngayon, umaawit ka sa Panginoon, nagsasayo ka pa sa harap, hindi ka ba nahihiya niya? Hindi ako nahiya. Bakit? Kasi buhay yung Espiritu eh. Amen mga kapatid. Bakit biglang nabuhay? Kasi nga binuhay tayo eh. Bigla natin gustong makarinig ng salita ng Diyos. Bigla tayo pag nanonood ng YouTube, yung mga pinanonood natin, yung mga preaching, yung mga message, nauuhaw ka ngayon. Bakit mo ka uuhawan ng mga bagay na ganito? Ikaw yung makamundo. Hindi eh. Kasi may binago sa'yo. May buhay na kasi sa'yo, kapatid. Kaya ka nauuhaw. Bakit ka ba na-attend ng Sunday? Bakit ka ba nakikinig sa pagkahaba-habang preaching ni Pastor James? Bakit ka nagtitiis sa upuan? Bakit hindi ka natulog? Kasi buhay ng Espiritu mo eh. Amen. Bakit ikaw ay bitin pag si Pastor Rodel na nagpipreach? Bitin ka eh. Kasi buhay ng Espiritu mo eh. Gusto mo ng salita ng Diyos eh. Yun ang nagbibigay sa'yo ng kabusugan eh, ng satisfaction eh. Alam niyo sa mundong ito, mga kapatid, akala lang natin, ang nagbibigay ng satisfaction sa akin ay pagkain, alak. Sabi nga, ayaw niya sa langit dahil sa langit walang beer. Kasi doon nasa mundo siya, ang hinahanap ng katawan niya, beer. O ayaw niya sa langit, kasi sa langit, walang beer. Sa impyerno, akala mo may beer. Hindi, ihi ang papainom sa'yo doon. Anong beer? Pero, mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang desire ng ating katawan? Yung ating katawan ay bibigay sa atin ng Diyos pagkakit natin sa langit? Alam niyo ba kung ano makakasatisfy doon? Ang makasatisfy doon sa bagong nature ninyo, bagong katawan na ibibigay sa atin ng Diyos, yun ang kanyang ibibigay sa atin. Ano yun? Yung nasa tabi ka ng presensya ng Diyos at nagpupuri sa Kanya. Yun ang makasasatisfy sa atin at yun ang matatagpuan natin sa langit. Kasi buhay na. Ano pa? Bakit gusto mong sumunod sa gusto ng Diyos? Bakit gusto mong sumunod sa mga pinagagawa ng Panginoon? Kasi buhay ng Espiritu mo eh. Bakit ayaw mo nang gumawa ng kasalanan? At kung nakagagawa ka ba ng kasalanan, bakit nasasaktan ka? Ba't hindi ka na nag-i-enjoy? Kasi buhay na. Buhay ka na kapatid eh. At bakit iniibig mo yung mga kapatiran na yan na hindi naman kaibig-ibig? Sapagkat buhay na ang Espiritu mo, yung mga Espiritu, the same Spirit na nasa sa Kanya, hindi yung Espiritong nasa sa iyo eh. Nag-iibigan yan eh. Part
yan kasi ng one body. Iisang tapyas kasi yan eh. Iisang pinagmulan yan. Lahat yan nagbuhat sa ating Diyos. Bakit ka nagbibigay? Bakit ka nagpapatawad? Bakit ka umiibig? Dahil buhay na ang Espiritong nasa iyo. Dahil buhay ka na, kapatid. At bakit gusto mong gumawa ng mabuti? Dahil buhay ka na, kapatid. Hallelujah. Kasi buhay ka na. Ang citizenship mo, mga kapatid, ngayon, ay nasa kalangitan. Philippians chapter 3:20, for our citizenship is in heaven. Sipin nyo yung mga kapatid, may citizenship ka na. Filipino citizen, senior citizen, US citizen, at tatlo pa, may mga dual citizenship, at kingdom citizen. Citizen ka ng kaharian ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin noon, masunog man ang Pilipinas, pwede kang pumunta sa Amerika. Masunog man ang Amerika, pwede kang pumunta sa senior office. Senior citizen ka kasi. Masunog man ang senior office, pwede ka pumunta sa kalangitan kasi citizen ka rin ng kalangitan. Amen, mga kapatid. At yun ang ating final destination, predestination. Nakatuon na tayo doon, nakatalaga na tayo doon. Ano man ang mangyari sa mundo, predestined. Nakadestination ka na doon sa kaharian ng langit kasi citizen ka na. Philippians 1 verse 23, sabi nga ni Pablo, dahil sa katotohanan ito, sabi ni Pablo, I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is far better. Pero hindi ko pa magawa kasi may paglilingkod pa akong gagawin sa inyo. Pero gusto ko na umuwi sa kalangitan. Gusto ko na. Sabi ni Pablo, kasi alam niya kung ano ang kanyang pupuntahan. Alam niya kung ano ang destination niya. Sure na sure siya sa kanyang pupuntahan. And that is the heavenly. Kasi nga, ikaw ay citizen na ng heaven. Inakit ka na ng Diyos, buhay ka na, iniupo ka pa. Ay, ano ang purpose ngayon, mga kapatid? Ano ngayon ang purpose? What is the purpose? Sabi nga, salvation is a gift from God, out from death, by His great love, into abundant life, with a heavenly purpose. My heavenly purpose. What is your purpose? Verse 6. Verse 6. And had raised us up together and made us sit. Yan na nga, sinasabi natin, together in the heavenlies in Christ Jesus. That in the ages to come, kailan yung ages to come na yon? 2028? Hindi. Ang ages to come ay nung nasave ka. Yun yung sinasabi that in the ages to come, nung nasave ka at yung mga succeeding ages, He might show the exceeding riches of His grace. Napakaganda mga kapatid. He will show the exceeding riches of His. Ipakikita niya ang nag-uumapaw na biyaya. He might show the exceeding riches of His grace. Kaganda ganito, grace na, rich pa, exceeding pa. Walang pangalan. At ang maganda nun, hindi si secret, ipakikita. Ipakikita niya sa'yo. Ipakikita niya sa lahat. Yung kanyang grace, na rich grace, na exceeding nag-uumapaw na grace toward us. Yun, maganda nun mga kapatid. And in His kindness toward us in Christ Jesus, to show the grace of God to us. Anong unang step? He raised Jesus from the dead. He exalted Him into the right hand of God. Mula sa mga patay, ibinangon si Jesus, inuupo sa kanan ng Ama. Step 2, He raised you up and exalted you, us, into the right hand of God. Kaya nga po tayo mga kapatid, we are already seated with Christ in the heavenlies. Nakaupo na tayo doon. Ay, ako'y narinito. Sino nakaupo doon? Ay, narito ako, nagpipreach sa inyo. Sino nakaupo doon? The truth, mga kapatid, hindi natin maintindihan. Multidimensional tayo, mga kapatid. We exist in 2 dimensions. We exist here on earth, but at the same time, we already exist in heaven. Kaya nga sabi, whatever we bind here on earth is already bound in heaven. And whatever we loosen here on earth is already loosened in heaven. Why? Because we exist in 2 dimensions. We exist here on earth, and at the same time, we are already seated with Christ in heaven. Palakpakan natin ang Panginoon. Ay, yung hindi ligtas, wala lang, dito lang sila sa mundo. Pang mundo lang sila. Pero tayo mga kapatid, nandun na tayo. Kaya huwag kayong masyadong tatampo sa Panginoon, patampo-tampo ka pa. Tampo-tampo ka pa, yung
Hindi bumenta ang paninda ko ngayon. Hindi bumenta. Tampo-tampo kaya ako yung magtitinda mo ngayong linggo. Hindi ako mag-aaten sa church. Ang tinitingnan mo na pamundo, mga kapatid, nakalimutan mo, you already existing also in heaven. Kahit anong mangyari, you already there, nakaupo ka pa. Ano ibig sabihin na nakaupo? Wala kang ginagawa. Ang sarap mo, dito nagtitinda ka. Pero doon nakaupo ka na eh. Di ba? Kung si Christ nga ay naupo eh. Kayo pa kaya? Kayo magtatrabaho? Hindi, mga kapatid, pinaupo ka din sa tabi niya. Ibig sabihin, rest ka na dyan, kapatid. Pahinga ka na. Wala ka nang gagawin. Pahinga ka na lang, komportable ka na. Pasandal-sandal ka na lang sa balikat ni Jesus. Amen, mga kapatid. Kaya nga, ano ba? Ano ngayon ang purpose? Yun ang tanong. What is the purpose? Bakit niya ginawa ito, mga kapatid? Basahin natin ng verse na yun. In order that in the ages to come. Iyon to yung ngayon, mga kapatid. Ngayon, nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon, that is the ages to come. That He might show exceeding riches of His grace and His kindness toward us. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Para ipakita sa iyo ang Kanyang biyaya. Bakit ka niligtas ng Panginoon? Upang iparamdam sa iyo ang Kanyang biyaya. Kasi bakit nga siya umakyat sa langit? Para sa church. Di ba? Sabi pa nga niya, uuna muna ako ha. Piprepare ko ang bahay niyo. Piprepare ko ang mga kwarto ninyo. Nung siya nabuhay, mula sa mga patay, upang tayong mga katawan niya na narinito, maisama niya pagdating ng araw doon sa kalangitan, mga kapatid. Kaya nga, this is the purpose. You were saved, hindi primarily para hindi tayo masunog sa impyerno. Isa lang yon. You were saved also so that God could just shower His grace and shower us with His blessing, shower us with His riches. Bakit ayaw nung iba ang biyaya? Bakit galit na galit sila sa pagpapala? Galit na galit sila pag piniplit na ibiyaya ng Panginoon? Galit na galit ba sila sa purpose ng kanilang pagkakaligtas? Ayaw nilang tanggapin eh. Samantalang ang linaw-linaw niyan. Kaya nga ang ganda na expository teaching eh. Ito kasi na-jump over. Jump over the lazy dog. Nakakalimutan to eh. Nilalampas-lampasan eh. Pero maganda may expository teaching tayo na dadaanan natin. Ayun pala ang purpose. So, in order that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace and in His kindness toward us through Christ Jesus. Amen, mga kapatid. Di ba kayo nagagalak doon? Amen, palapakan natin ang Panginoon. Magdududa pa ba kayo sa magandang purpose ni Lord sa buhay mo? Gigising ka ba sa umaga ito? Naku, kakayod na naman. Ano na naman kayong pagsubok na ibibigay sa akin ng Diyos? Susubukin na naman ako. Pero hindi ako bibigay. Sa kabila ng masunog man, ng aking mga tanim, mamatay man, ng mga hayop, pupurihin ko pa din siya. Para ipakita sa Kanya, talaga ako faithful sa Kanya. Yan ang dati nating mentalidad at yan ang tinuro sa atin. Nakalimutan natin na kahit tayo hindi faithful, siya ang nananatiling faithful. Okay? Nakalimutan natin na bakit ka susubukin ng Diyos? Bakit ka paparusahan ng Diyos? Sapagkat itong layunin ng Diyos. Ipakita sa iyo, iparanda sa iyo kanyang pagmamahal at biyaya, susubukin ka, papatayin ng iyong anak. Bibigyan ka ng karamdaman, cancer. Hindi lamang stage 4, stage 5 pa. Para sabihin, sinusubukan ako ng Diyos. Yung ba? Iiwanan ka ng asawa para sabihin, sinusubukan ako ng Diyos. Hindi, kapatid, ito ang purpose ni Lord sa iyo. Dumating itong mga problema ito dahil sa kaaway. The enemy comes to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give us life and have it to the full till it overflow. Yun ang layunin ng Panginoon eh. Wag mong sasabihin sa Diyos na ako'y sinusubukan ng Diyos. Sino ka para subukin ng Diyos? At sa palagay mo, hindi alam ng Diyos kung ano magiging respond mo? At sa palagay mo, hindi ka kilala ng Diyos para subukin? Itetest ko nga ito kung talagang iti matapat. Sa palagay mo, hindi alam ni Lord kung anong 10 years from now, alam na ni Lord kung anong gagawin mo eh. Oh. Amen. Kaya ako, pasensya na mga kapatid, hindi po ako galit sa inyo, mahal na mahal po. Ako po yung nagagalit sa mga nagtuturong lagi ng sasabing, ako'y sinusubok ng Diyos. At lahat ng masama sa buhay nila, laging sinisisi ang Diyos. Ito'y galit sa Diyos.
Kung galing sa Diyos yung masama, edi tanggapin mo na lang. Galing pala sa Diyos eh. Pagpasalamat mo, salamat Lord, namatay ang aking asawa. Di po salamat. Pero marami sa inyo nagsadarsan ng salamat Lord, namatay na asawa. Salamat Lord, namatay na ang binang. Hindi no. Pero hindi mga kapatid, ang Panginoon po ito ang on order that He might show in the coming ages His riches and grace in His kind. Tanyang gaganda ng salita doon mga kapatid. Riches, grace, kindness. Meron bang kind na papaluin ka, hahagupitin ka para iparamdam ko sa iyo, anak, ang pagmamahal ko, dapa! Dahil mahal kita, dapa! Ganun ba? Ganun ka ba sa mga anak mo? Hindi Dahil sa pagmamahal mo, anak, ipagdadrive kita. Oh? Anak, hari na, ikay pinaghain ko na ng pagkain. Anak, may masamang pakiramdam ka, ibibili kita ng gamot. Kung maaari lamang ako ang magdala ng sakit mo, anak, gagawin ko. Sabi ng ama. Totoo yun, nasabi ko yun. Ay, ganun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Para hindi tayo masaktan, siya nagdala ng sakit sa atin eh. On the cross, 2,000 years ago, by His wounds, we are healed. Amen. Amen, mga kapatid. Want a wonderful thing. Kaya ang salvation natin really is a gift. At the end, who gets the glory? Yun ang purpose eh. At the end, who gets the glory? Yun yung point. Para purihin mo ang Diyos. Hindi para sisihin mo ang Diyos. Kung ikaw ay nagpupuri sa Diyos dahil na tinatanggap mong biyaya, sasabihin naman ng Diyos, bibigyan ko pa ito lalo. Kasi puri na puri sa akin to eh. Sa bawat mabubuti kong ginagawa sa Kanya, pinupuri nito ako. At yun ang purpose ko, to give me glory. Para tanggapin ang papurit pasalamat. Magpuri ka't mapasalamat sa Panginoon. Bakit itong ilong na ito, walang tig? Feeling kasi, unexhaustible, limitless. Huwag na tisong, butas lang. Butas yan, pag singa ko, akin na, pastor, take it. Todo ko na yan. Unlimited tissue. Kaya nga mga kapatid, if He gets the glory, by pouring out grace on you, He'll do it. Tandaan nyo kapatid, kung it will result in giving Him grace and praise, purihin ang kanyang biyaya, gagawin niya to eh. Bibigyan ka lagi niya ng biyaya para purihin mo ang kanyang biyaya. Mga kapatid. Number 6, salvation is a gift from God, out from death, by great love, into abundant life, with the heavenly purpose, through faith in Christ. Huwag natin kalilimutan yun ang essence ng verse na ito, faith. For by grace, you have been saved through faith. Yung faith ay simply believing. It's not doing. Simply believing, hindi po mahirap yun. It is a gift of God, and not from ourselves. It is not our works. Kasi kung may work tayo, ay di tayo magyayabang. At tinakita natin ng ending mamaya, so that no one may boast. Para hindi ka magyabang. Kaya wala nang pinagagawa sa'yo para baka may masabi ka pa. Para wala ka nang masabi, wala ka nang yabang, ako na lahat. Sabi ng Panginoon. Para siya ang mag-get ng glory. So that He might get all the glory. Kaya nga tinapos na niya eh. Kaya it is finished, tetelestai, may gagawin ka pa, wala na. Sabi mo, Lord, may gagawin po ako ha, konti. Hindi, tinapos ko na, wala na. Wala ka nang gagawin. Kaya nga, by faith, ano na lang, gagawin mo, by faith. Ano bang ibig sabihin ng faith na ito? Ito pong faith na ito ay yan, ginagyan natin ng ibang kahulugan. Ibang yung condensed meaning. Faith is a God-given conviction. Ang pananampalataya, kapatid, ay hindi dahil sa iyo. Ang pananampalataya ay bigay din sa iyo ng Diyos. Ano yung conviction mo? Na lahat yung pangako ng Panginoon, kaligtasan, pagkabuhay muli, buhay na walang hanggan, kapatawaran ng kasalanan,
at kalangitan, lahat yan ay binigay sa iyo sa pamamagitan ni Jesus. Yan ang faith that saves, mga kapatid. Tandaan yun. Kung ikaw ay may iba pang sinasambang Diyos, hindi yan. Hindi ka nakikiayon sa faith that saves. Ako'y sisimba dito, pero marami pa ako, nadaanan ko lahat ng iglesia para sigurado. Sigurado na, pupunta ako sa Muslim, sa iglesia ni Cristo, sa lahat na, para sigurado. Bargain. Ano na? Package. Pero hindi, ang sabi, faith is a God-given conviction. Yung convict mo sa puso mo, na talaga ako'y ligtas na. Bakit? Sapagkat si Jesus ang sabi na ako'y binuhay na niya. Yung faith na nagsasabing ako'y talagang ligtas na. Bakit? Kasi yung kasalanan ko, pinatawad na niya. May pera pa ba akong kasalanan hindi napapatawad? Wala na Kasi ako'y naniniwala na yung kanyang sacrifice on the cross, yung kanyang pag-o-offer ng blood is once and for all. Sapat na yun Ay ako'y magdadagdag pa. Kailangan ko bang maglakad paluhod ng mahaba? Ay hindi. Kasi yung blood is enough. And it is even more than enough payment for my sin. Ayoko may susundin pang ritual hindi na. Sapagkat sinabi ni Jesus na lahat ng kailangan ng gawin ng law ay tinapos na niya. Sapagkat siya ang nag-satisfy ng law. Yun yung conviction na nagliligtas sa iyo, mga kapatid. Ano yung conviction na yun? Ako'y ligtas. Ako'y anak ng Diyos. Ako'y nasa langit, ang aking existing dimension. Ako'y makakalangitan, ako'y tagalangit. Ako'y pinagpala, ako'y mahal na mahal ng Diyos. Hindi nagbabago ang kanya pagmamahal. Bakit? Lahat yan because of Christ. Dahil yan, lahat kay Jesus. Yun yung conviction, mga kapatid. Kaya nga, hindi ka na magwo-work. Tatandaan natin yung analogy ng jeep. Kung ikaw ay sumakay sa jeep, papuntang bayan, ikaw ba'y sa loob ng jeep, ay magtatatalon pa para sasabihin sa jeep na tinutulungan ko ang jeep na ito para makaandar. Ikaw ba'y bababa sa jeep para itulak pa ang jeep para sabihin na, ay tinutulungan ko ang jeep na ito para makarating ng bayan? Wala na. Ano lang ginagawa mo sa loob ng jeep? Nakupo ka lang. Nagse-selfie. Nagte-text. Nag-i-enjoy ka ng biyahe. Ganun din sa ating biyahe sa kalangitan. Ang jeep natin, Jesus. Nakalimutan ko ng minimum. Ipinahin. Basta yung jeep na nagdadrive si Jesus. Ay, nakalimutan ko na 60 years old na kasi ako So, basta yung jeep natin, ang nagdadrive ay si Jesus. At papunta na tayong kalangitan. Ay, minsan nakaka-insulto Ay, may magbabayad ka. Kung pipilit ka magbayad, ay ibabayad mo naman play money. At tinatanggap lang naman doon ng jeepney driver ay tunay na money. Ay tayo, nagpipilit tayo magbayad kay Jesus ng play money natin. Ay, nakatanggap-tanggap lang naman kabayaran ay the blood of Christ. Dugulong naman ni Jesus ang tunay na katanggap-tanggap na kabayaran. Nagpipili tayo magbayad ng ating mga play money. Ano yung mga play money? Yun yung mga dirty rags. Yun yung mga work of the flesh. Yun yung pagpipilit natin na sabihin ako'y karapat-dapat at ako'y dapat iligtas. Gagawa ako ng mabuti. Tutulong ako. Magre-ritual ako para ako ay maligtas. Yun yung mga play money ibinabayad mo. Hindi ba nakaka-insulto doon sa driver? O, kung papalagay natin, may kasama kang pasahero, binayad ka na. Pinagbayad ka na ng kasama kang pasahero. Tapos magpipilit ka magbayad, ang ibabayad mo yung play money. Tapos sasabihin mo, ako na may bayad. Di ba nakaka-insulto? Ganun na ginagawa natin sa Diyos, mga kapatid. Nagpipilit tayo magbayad. Iniinsulto natin ang Panginoon sapagkat ang tanging kabayaran lang na pwedeng tanggapin sa kaharian ng Diyos ay ang dugo ni Kristo. Amen, mga kapatid, palakpakan natin. Hindi ba dapat pasalamatan mo na lang yung nagbayad sa'yo? Ganun dapat tayo, pasalamatan na. Kaya nga, papuri sa iyo, Panginoon. Purihin ang biyaya mo. Purihin ka, Jesus. Salamat, Jesus. Yun lang. At yun yung pananampalataya. Kaya nga, wala nang work na involved, it's all God. Salvation did not come to you dahil confirmation, by baptism, by church attendance, by church membership. Hindi ito dumating sa iyo by giving money. Hindi ito dumating sa iyo dahil nag-communion ka. Hindi ito dumating sa iyo dahil sinunod mo ang 10 Commandments na hindi mo naman kaya.
Alam mo, nasunod mo na ang 10 Commandments, eh, hindi po mga kapatid. Hindi mo, kala mo, ikaw ay, dahil sa'yo, dahil pinakinggan mo ang Sermon of the Mount, dahil nagbigay ka sa charity, kala mo naligtas ka because you believe in God. Ano yung sinasabi ni Pastor James? Kala mo ligtas ka because you believe in God. Ay mga kapatid po, lahat po ng kita nyo relihiyon, tingnan nyo lahat ng relihiyon, they believe in God. Kaya hindi po sapat na I believe in God. Naniniwala naman ako sa Diyos eh. Hindi po sapat yun, kapatid. The only faith that will save you is believing in Christ and His finished work. Because Christ is the only way to God. No one comes to the Father except through Jesus Christ. Kaya hindi sapat na you believe in God. Yung prayer mo hindi makararating sa Diyos kung walang Jesus na nag-mediate sa'yo between God and man. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ano pa? Sa katunayan, pag nagbukas ang impyerno, makikita niyo mga taong to. Ganon, ang kanilang mga, ba't ako'y nasa impyerno? Ako naman nag-attend ng baptism. Ba't ako'y nasa impyerno? Ako naman nagbigay. Ba't ako'y nasa impyerno? Naniwala naman ako sa Diyos. Ang nakalimutan nila, there is only one way, and that is Jesus Christ. Faith in Christ. Faith is not, hindi rin ang faith ay, sure ka na salvation mo ngayon, bukas hindi na. Ako sure na sure sa salvation ngayon, ang ganda ng gising ko. Ang taas ng papuri ko, nakapagbasa ako ng 10 verse ng Bible, at hindi ko namura ang aking asawa at hindi ko binato ng kanin na may kasamang kaldero. Hindi, siguro tuntua siguro sa akin ng Diyos kayo, save na save siguro ako. Pero kinabukasan, hindi na naman sure ako, hindi ko sure kung ako talagang save. Bakit? Binato ko siya ng kanin. May kasamang kaldero. Hindi kapatid, ang faith po hindi nagbabago. Bakit? Sapagkat ang promise ni Lord, hindi rin nagbabago. Sapagkat ang faithfulness ni Lord, hindi rin nagbabago. At saan ba nakabase ang kaligtasan mo? Sa'yo? Hindi. Sa faithfulness ni Lord na hindi nagbabago. Amen pa rin. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Ano na lang ang gagawin natin? Ayan. Topic say, item 7. Salvation is a gift from God. It is out from death. It is by His great love. Is unto abundant life with the heavenly purpose. Is through faith in Christ. Is unto good works. Ayan, unto good works. At ano ngayon yung good works na yan, mga kapatid? Ang ganda nito, mga kapatid. The result is good work. Sabi doon sa John chapter 15, verse 8, Herein is my Father glorified that you bear much fruit. Alam niyo mga kapatid, pag tayo ay nagbeber ng fruit, ano ba yung fruit na yon? Fruit of the Holy Spirit. Nag-glorify ang Diyos. Nag-glorify ang Diyos. Pag may good works ka, nag-glorify ang Diyos. Kasi mga kapatid, ano ba yung mga works? Ano ba yung mga klase ng work? Work of the law, hindi nakapagligtas. Works of the flesh, Galatians chapter 5 verse 9. Works of darkness in Romans 13. Dead works of Hebrew. Yan, yung mga law yun, yung mga kautusan. At pinag-uusapan natin to, work as a result of our salvation. Yung mabubuting gawa dahil sa pagkilos sa iyo ng Espiritu ng Diyos na naglilidya, hindi yung gawa ng pagsunod sa relihiyon, hindi yun. Yung gawa na resulta ng iyong kaligtasan. Balikan natin yung analogy ng jeep. Kung ikaw ay nakasakay na doon sa jeep, para naman maging kaiga-igaya ang biyahe mo, at para mas madami din ang maligtas, anong gagawin mo? Aawayin mo ba yung lahat ng pasahero mo sa jeep? Gagawin mo kaiga-igaya din ang biyahe nila. Anong gagawin mo? Magiging pagpapala ka doon sa mga pasahero ng jeep. Ano pang gagawin mo? Magtatawag ka doon sa ayaw sumakay. Hoy, ito na lang yung huling biyahe.
biyahe. Ano pang hinihintay nyo? Sumakay na kayo. Ganon tayo. Nakasakay tayo sa jeep ng Panginoon na papuntang kalangitan. Anong gagawin nyo? Kayo ba'y tatahimik na lang sa inyong mga bahay-bahay? Anong gagawin nyo? Lalabas kayo, sasabihin nyo, ito na yung huling biyahe. At malapit nang makarating doon sa destination. Malapit na kapatid. Pag hindi ka pa sumakay dito, walang biyahe. Wala nang biyahe. Wala nang iba pang dadaan na Kristo't mamamatay uli upang iligtas ka pa. Iisa lang ang Kristong namatay para sa iyo. Ito ang huling biyahe. Maniwala ka, sumakay ka na. At binigyan tayo ni Pastor Rodel ng 4-piece. Tagwa 1,000 yan. Binigyan tayo ng 4-piece. Ano yung 4-piece na yung tip na evangelism? Problem of man. Tama, Pastor? Plan of God. Anong sunod? Paraan ng Diyos. Mali yata yung at pag-respond ng tao. Yan lang naman ang pagsishare. Kaya mga kapatid, ano yung good works na yun, mga kapatid? Alam nyo kapatid, kung ikaw ay masamang tao, lahat ng ginawa mo, kahit gawin mo masama, kahit pasabihin na mabuting ginawa mo, masama pa rin yan. Sa harap ng Diyos, filthy rag pa rin yan. Ano man gawin mo mabuti, kung hindi ka anak ng Diyos, kung hindi ka ligtas, madumi ka. At lahat ng gawin mo, may bahid ng kadumihan. Kaya filthy rag sa harap ng Diyos, maruming basahan. Pero kapatid, dahil ikaw ay matuwid, binago na ng Diyos, ikaw ay banal, lahat ng gagawin mo ayon sa Espiritu, lahat yan ay good works. Bakit? Kasi ikaw ay good na. Ikaw ay good na. Ikaw ay good man. Ikaw ay good woman. You have the goodness of God. You are the righteousness of God. Kaya ano man gawin mo, may leading ako ng Holy Spirit. Anong leading? Gusto ko daw lagyan ng blind siya. Kapatid, gawin mo kung nilalagay ni Lord. Because that is good works. That is the result of your salvation. O meron nilalagay sa akin ni Lord, bigyan ko kaya si pastor ng lechon. Hindi ako napaparinig, mga kapatid. Ano na lang, bigyan ko si pastor ng lechon manok. Yun, pwede. Ay, hindi, huwag na. Bigyan ko kaya si pastor ng Nor Cubes. Nor Cubes na lang. Kung ano nilalagay sa iyo ni Lord, mga kapatid, that's good work. Because that's the leading of the Holy Spirit. O, papalitan rin natin. Si pastor, bigyan ko kaya yung kapatid ko ng Nor Cubes. Ako naman. Susundin ko yun, nilagay ng Panginoon, good works yun, mga kapatid. Because that is leading of the Holy Spirit. Alam niyo, mga kapatid, we are living not according to the flesh, but we are living according to the Spirit. At yung bunga na lumalabas sa atin is just the fruit of the Holy Spirit. Hindi natin power yun. Binigyan at yung mga kapatid, ha? Ang sabi kasi dito, verse 10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God had before ordained that He should walk in. Mga kapatid, kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng purpose na itong lalakaran mo sa palagay mo, hindi niya bibigyan ka ng kapangyarihan na mapulpil yung purpose na yon. Kung ikaw ay tinakda ng Panginoon na ito ang lalakaran mo sa palagay mo, hindi niya lilinis yung daan mo. At bibigyan ka niya ng kapangyarihan para malakaran yun. Yun yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga, the Holy Spirit now lives in us, has the fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yan lahat ng yan ay mamumunga sa atin. At yan ang nilagay ng Diyos upang malakaran mo ang mabubuting gawa na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Inordain niya sa atin from the very beginning na malakaran yan. Hindi niya sasabihin na ako'y kailangan ko palang gawin to. Dami naman pinagagawa ni Lord. Mga kapatid, hindi. Pagka talaga nasa iyo, Panginoon, ikaw ang tatalon dun. Gagawin ko to. Gustong-gusto ko. Sino nagmomotivate sa iyo? Sarili mo, hindi. Yung Holy Spirit na nasa sa iyo. It is God who wills and act in order for us to fulfill His purpose. Si Lord na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng kagustuhan para magawa at matugunan ang nais niyang ipagawa sa atin. Meron dadating tayo ng mga teaching na about love, mga kapatid. Sasabihin niyo, ang dami na, teaching about love. Ang dami ko nang narinig ng teaching about love. Yan may mga book pa. Wala lang yan, teaching lang mga kapatid. Huwag kayong magkakamali.
nasabing another teaching lang. Makikita natin doon mga kapatid that it is God who loved us first. That's why we can love. Yun ang i-stress sa atin mga kapatid, that it is God who motivates us to love. Why? Because He loved us while we are His enemies, when we are sinners, when we are going to die. Nung tayo patay pa, noon niya tayo minahal. So that now, that love that enable us, that work Him para tayo buhayin, that love will going to work power in us. Amen mga kapatid. Kaya nga, we are God's workmanship. Yung sa Greek word, yung workmanship, masterpiece. Ang ganda. Masterpiece tayo ni Lord. We are God's masterpiece. Na anong masterpiece? Para maging kamukha ni Jesus. Mga kapatid, you are His masterpiece. Marami siyang piece. May aso, may pusa, may daga, may ibon. Pieces yan. Pero ikaw kapatid, ang masterpiece. Pinaka-great creation niya. Ay parang greater than angels pa. Kasi nga masterpiece kanya mga kapatid, para maging kahawig ng kanyang anak. Tingnan niyo katabi niyo. Sabi niyo, yan ba ang masterpiece? Mukha namang hindi masterpiece. Ha? Centerpiece? Centerpiece. Alam niyo kapatid, pwede sabihin, ito ba ang itsura ng masterpiece? Oo. Hindi pa naman tapos si Lord eh. Hindi pa tapos hanggang nasa mundo ka ito, binabago ka ni Lord. Huwag mo sasabihin, ito ba ang masterpiece? Hindi. Masterpiece yan ni Lord, tandaan mo. Pero huwag mong i-judge ang masterpiece ni Lord dahil sa external na nakikita mo. Sabi ni Pablo, we no longer judge according to the external. Sabi ni Pablo, we judge according to new creation. Because you are now a new creation in Christ. You are a masterpiece of God. You are a work in progress. You are better today than you are yesterday. Tandaan natin. And tomorrow, you'll be better than you are today. And the other day, you'll be better than tomorrow. Tandaan nyo lagi kayo. Because God is continually working in you to mold Him according to the image of His Son. And the result, anong resulta mga kapatid? Sabi nga, so that no one may boast. Yun ang result, so that no one will boast. Para wala tayong ipagmalaki, mga kapatid. Ginawa na lahat ng Diyos para wala kang ipagmalaki. Ano kasi ang opposite nung, hindi boast. Opposite ng hindi ka nagbo-boast. Kanino binibigay ang credit? Kay Lord. Pag nag-boast ka sa sarili mo, ay kahit pa paano, may contribution ako. Dahil ako'y mabait. Ay dahil ako'y nag-faith, ako'y may contribution. Ay, basa ka ang Bible. Anong ginagawa mo? Inaalis mo yung glory kay Lord. Kinukuha mo yung glory. Tandaan natin mga kapatid, from the very beginning ng verse na to, sinabi na sa atin kung anong objective. To the praise of His grace. To the praise of His glory. Ano objective? Para purihin ang biyaya niya sa atin. Para purihin ko anong ginawa niya sa atin. Para purihin ang kadakilaan ng Diyos. Yun ang ultimate purpose mga kapatid. Ang araw-araw na maririnig mo ang mensahe po ng Panginoon sa iyo, magre-resulta ng pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa biyaya na Diyos sa buhay natin. That is the ultimate purpose. To the glory of God. Kaya ano ang take away natin mga kapatid? Anong take away natin? Salvation is a gift from God. Salvation is out from death. Salvation is by His great love. Salvation is into abundant life. Salvation is with heavenly purpose. It is true faith in Christ is unto good works. It is for God's glory alone. Lord, pinupuri ka namin po, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin natin siya. Lord, hallelujah. We praise you, we worship you. Thank you, Lord God, for the message of good hope, the message of good news, your gospel. Thank you, Lord God, na once again, our minds were open. Nabuksan po ang aming mga isipan.
At kasama ng panalangin ni Pablo that we know, that we might know, na maunawaan namin at makilala namin ikaw aming Panginoon at ang iyong biyaya sa aming buhay. At ito po, Panginoon, ang patuloy na nagpapalakas sa amin, nagmo-motivate sa amin to walk according to your will sa aming buhay. Ikaw, kapatid, na naririto ngayon, kung hindi mo pakilala ang Panginoon na tumawag sa iyo, nagligtas sa iyo mula sa apoy ng impyerno, narinig mo na ang pagliligtas ng Panginoon ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sumama ka sa akin sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap. Huwag mong intindihin nasa kaliwa, nasa kanan mo, kundi sabihin mo ito na may pananampalataya. Nagbubuhat sa iyong puso, sabihin mo sa iyong bibig, sumabay ka sa akin, Panginoong Jesus, ako yung isang makasalanan na mapapahamak dahil sa mga kasalanan ko. Susunugin sa impyerno, bihag ni Satanas, sunod-sunuran sa maruruming pita ng laman. Salamat na lamang sa iyo, aking Ama sa langit, sa pag-ibig mo sa akin. Pinadala mo ang iyong nag-iisang anak na si Jesus upang maging tao, mabuhay ng walang kasalanan, at kahit nabuhay ng walang kasalanan, namatay sa krus bilang pagbabayad sa aking mga karumihan at kasalanan. At dahil sa dugo mong ibinuhos, ako ngayon ay napatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, na ako ngayon ay buhay na at itinuring mong anak at ang aking pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay at hindi na muli mamamatay magpakailan-kailan pa man. Ako ngayon ay iyong anak. Sa iyo ang papuri at pasalamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ako lang po manalangin. Lord, kilala mo po ang taong yun. Kung hindi man dito sa loob ng congregation, habang nanonood siya ngayon sa YouTube o sa Facebook mo, Panginoon, ang salita mo ay buhay. It is not limited by dimension of time nor distance, for your word is life. Abundant life, life-giving, and source of life. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa Kanya at sa pagliligtas mo sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen at amen. Palakpakan natin, purihin ng Panginoon. Tayo po'y dadako sa